Nakapagluto na ba kayo ng ganitong klaseng pansit? Ako hindi, ngayon pa lang. May nagbigay kasi sa amin ngayon, kaya nakabalot ng papel para iwas ito moist at madali ito talaga mapanis. Kasi fresh. As usual, kakailangan nilang natin dito ng gulay. Pero again guys, depende na yan sa inyo at available sa palengke ninyo. Gumamit ako dito ng napak cabbage o tinatawag din Chinese cabbage. Hiwain lang ito na naaayon sa laki ng gusto ninyo. Tinanggal ko lang pala yung pinakagitna nito kasi medyo may pagkamatigas. Ito na nga po na ang inuna ko kasi gusto ko ito ay nabababad sa tubig. Next ay bumili nga pala ako ng chorizo. Kahit mga 4 na piraso. So, hiniwa ko lang ito na maninipis kasi yung mga bata na kumakain, minsan ayaw nila ng lasa ng chorizo kasi may pagka matapang daw. Pero ako kahit naman basta may chorizo talaga guys, papa-enhance talaga yan ng flavor ng ating pansit. Oh, yes. Syempre huwag kalimutan. Pero yung mga ganitong klaseng recipe, especially hab-hab, basta ginagamit nila dito yung suka. Pero ako kasi kalamansi girl ako. At meron naman akong puno sa gilid ko, kaya kinuha ko na lang. Igisa lang natin yung kikiam, pero yung iba nagalagay pa rin ng squid balls. Wow, sarap. Lutuin ang garlic, onion kapag nag-translucent na, ilagay rin natin dito. Ang gamit ko pala dito baka, atay ng baka. Pampalasa, MSG, konting asin at paminta. Hintayin na pumuti lahat ng atay at ilagay na natin dito yung ating chorizo. At syempre, pampatagal lansa, nalagay din ako ng mga 3 pirasong kalamansi. Next, ito na yung mga gulay-gulay natin. Carrot, mga pampalasa, again, chili powder, paprika, haluin ng baghagya at ilagay din natin dito yung ating napak cabbage. Sa pagluto naman ito ay saglit lang kasi ayoko naman na ma-overcook yung ating mga gulay. Tinakpan ko ito para makulob at yung mga evaporation, condensation, ay kumulob dito sa ating kawali at yung pinagpakulo syempre masarap na yan, diba? Nag-concentrate na yung mga lasa-lasa yan dito. Naglagay na lang ako ng konti pang mga pampalasa. Syempre kalamansi. Again, yung iba ay kailangan nilalagay nila dito ay suka, oyster sauce, soy sauce, at kung ano pa mga pampalasa. Pero guys bago nga pala yan, naglagay ako ng konting 1 teaspoon ng sugar at tikman nyo muna. Kapag okay na sa inyong panlasa, ay ilagay na natin dito yung ating pansit hanggang sa lumambot. Bago natin ilagay yung pansit, mag-sure na talaga naman tamang-tama ang inyong panlasa kasi dito nakasalala yung lasa ng ating pansit. Bago natin hanguin, mag-sure na talagang lutong-luto na yung ating pansit kasi iba lutuin yung hab-hab guys kapag pala fresh yung pinaka-noodles nito. Again guys hindi ito traditional na hab-hab recipe. Pinaghalo ko lang yung ibang mga na-experiences natin sa pagluluto ng mga iba't ibang klaseng pansit. Pang boodle fight, kasalan, kahit anong handaan guys pagganit talaga itong tignan sa dahon ng saging. At yung mga iba nga, binibenta ito, nakalagay lang sa dahon ng saging. Napakasarap na talaga kumain, especially kapag ginagamit natin yung kamay. Kailangan dami mababash natin kapag ginamit ko na naman yung kamay. Anyway, ayan guys, kung meron kayo ba yung request dito sa ating page, pakicomment naman sa comment box section. Bye! Kain po tayo. Nagkakarib ako sa pansit ngayon.